Vladimir Putin vows retribution. Friday's deadly terror attack in Moscow, sending 10,000 soldiers to its Eastern Europe, where nearly 2 years after What's best about us as human beings. We know that it's been debunked that this virus DOH urged the public to get vaccinated as cases of measles and pertussis or whooping cough increase. Urging people to take precautions. Ngayon, ating i-focus ang ilang mga events na mangyayari base sa end-time prophecy. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Number 1. Ang pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng rapture. Ang rapture ay hindi ito isang sikreto, kundi ito ay isang significant na propesiya patungkol sa pagyanig ng mga nasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ina-unfold nito ang palapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paghahanda sa mga puso ng mga tao para sila ay makahanda na salubungin ang ating Panginoong Diyos. Hinahanda ng ating Panginoon ang ating mga puso upang tayo ay maka-experience ng everlasting joy sa hinaharap. At napakasaya na pangyayari na pag ang ating Panginoong Diyos ay darating mula sa mga alapaap na binabanggit sa pangalawang Tesalonica 4 verse 16 na ang ating Panginoon ay bababa na may sigaw ng isang arkanghel at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay at tayo na mga buhay ay sasalubong sa ating Panginoong Diyos kasama ng mga binuhay at tayo mananatili magpakailanman sa langit na bayan. Pangalawa ay ang pag-angat ng Antikristo. Naniniwala ako na magkakaroon sa huling kapanahunan ang pag-angat ng Antikristo at ito ay gagamitin ni Satanas para ayusin ang stage para sa isang kakaibang human civilization. Nai-imagine natin mga kaibigan na ang ating mundo ay kailangan ng mga solusyon sa mga problema na nangyayari sa ating mundo ngayon. Ngunit ang darating ay nagpapanggap na man of peace na akala nila ay magbibigay ito ng solusyon sa mundo. Ngunit siya pala ang tinatawag na man of destruction na binabanggit sa banal na kasulatan. At nakakalungkot na sa huling kapanahunan ay instead na kamumuhian siya, ay siya pa ang sobrang mamahalin kaysa sa ating Panginoong Diyos. At ito pa ang binabanggit na ang mga taong nagmamahal lamang sa mundo ay sila lamang ang mag-worship at mag-aadoro sa Kanya na binabanggit sa Revelations 13 verse 16. At sila ay makakatanggap ng tatak sa kanilang kamay at sa kanilang noo. At ang Kanyang gagawin ay paralinlangin ang bawat isa at ipapakita niya na siya ang karapat-dapat na sambahin ng mga tao at hindi alam ng mga tao na ang kanilang sinasamba ay walang iba kundi ang halimaw na binabanggit sa banal na kasulatan, ang halimaw na nag-iimpluwensya sa mundo upang matatakan ang ating mga noo at ang ating mga kamay na sumisimbolo sa ating pagmamahal sa mundo kaysa sa ating Panginoong Diyos. Ika pa sa Revelations 13 verse 18, kailangan dito ang karunungan, maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Oo mga kaibigan, ito ay isang pangalan na katumbas ng tatak ng halimaw na equivalent sa 666 na ito ay sumasaklaw sa literatura ng maimpluwensyang tao sa buong mundo, nakakalaban sa batas ng ating Panginoon at itatatag niya ang kanyang sariling batas. Ito ang makalaman ng mga batas na sumasangguni sa pagmamahal sa mundo, pananalapi, kapangyarihan at kalaswaan. Number 3. Magkakaroon ng Great Tribulation na ito ay binabanggit sa Mateo 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ito ang binabanggit sa Mateo 24 verse 21 o sa English ay tinatawag na Great Tribulation, ang matinding paghihirap sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngunit mas matindi ang paghihirap na mararanasan ng mga tao
na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos dahil mararanasan nila ang kamatayan. Ngunit ang good news sa mga tao na matatatakan ng selyo ng ating Panginoong Diyos ay makakamtan nila ang kaligtasan sa mga panahong iyan. At hindi nila kailanman mararanasan ang kamatayan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang nakakatakot ito ay isang pangyayari na mangyayari na sa ating kapanahunan ngayon. Daniel 9 verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak na makasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Ito ang tinatawag na abomination of desolation sa English o tinatawag na pagbubuhos ng puot sa maninira. Ito ang mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Mabubuhos sa kanila ang puot ng ating Panginoong Diyos sa huling kapanahunan. Kaya naman tayo ay hinahanda na ng ating Panginoong Diyos na matanggap natin nawa ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang grasya at ang kanyang selyo. Number 5. Ang labanan ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga hari sa buong mundo. Magkakaroon kasi ng unity ang lahat ng mga leaders sa buong mundo upang kalabanin nila ang batas ng ating Panginoong Diyos sa kaparaanan ng pagwawalang bahala sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos, ang basehan ng gobyerno ng ating Panginoong Diyos sa langit. At kung tayo ay rerebelde laban sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa kanyang mga utos, ay tayo ay mapapahamak dahil ang labanan ng ating Panginoong Diyos laban sa mga leaders ng mundo ay sobrang unmatched. Ibig sabihin, nanalo na ang ating Panginoong Diyos. Panalo na siya at sinuman ang kakampi sa gobyerno na hindi ina-acknowledge ang utos ng ating Panginoon ay siya ay mapapahamak sa huling kapanahunan. At binabanggit pa sa Revelations 19 verse 20 to 21, ang halimaw ay mahuhuli sa huling kapanahunan kasama ng mga bulaang propeta na magpapahayag ng mga sinyalis na kababalaghan at kanilang lilinlangin ang mga tao na nakatanggap ng marka ng kaaway. Ngunit sila ay kukunin, iahagis sa impyerno kasama ng mga tao na sumusunod sa kanila. At ito ang mangyayari sa huling kapanahunan at magiging victorious ang ating Panginoong Jesucristo at magtatatag siya ng isang mundo na kasama ka dun at mananatili sa kanyang piling magpakailanpaman. Ngunit bago ito mangyayari ay magkakaroon muna ng judgment. Number 6. Ang lahat ng mga libro ay mabubuksan, ang libro ng buhay at ang libro ng patay. Ang lahat ng mga nakasulat ang kanilang pangalan sa libro ng patay ay sila ay makakaranas ng kaparusahan sa impyerno. Ngunit kung ang pangalan mo ay nakasulat sa libro ng buhay, ay makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. At ano ang basehan sa mga ito? Ang basehan ay ang batas ng gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Ito ang 10 utos. Kaya naman mga kaibigan, umaaninaw lamang sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos na binabanggit sa John 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. Mga kaibigan, sundin natin ang kautusan ng ating Panginoon upang tayo ay maging bahagi sa mga mapapalad na dadatnan ng ating Panginoon at tayo ay mapapalayo sa impyerno. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po na kayo po ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kung sino ang magiging loyal sa inyo at kung sino ang mawawala. Ngunit hinihiling po namin Panginoon na ipaalala sa amin na kami Panginoon ay dapat na sa inyong tabi. Tulungan kami Panginoon na makamtan ang tunay na kaligtasan at tanggapin ang aming Panginoong Jesucristo bilang aming Diyos, tagapagligtas at Judge. Salamat Panginoon dahil dinadala niyo kami sa tamang daan
at tulungan kami na sundin ang batas ng langit, ang 10 utos na nagpapahiwatig na mahal po namin kayo pag ito ay aming sinusunod at ginagawa. Salamat Panginoon sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.